tanghali na. Marami nang nangyari. Nandito tayo sa ating project na renovation extension. Si Calvo. Yung ginagawa natin dun sa may chapel, nandun si Marvin saka yung si Eugenio. So nagtatiles na sila doon. Kanina nakuha ko na yung mga handrail na stainless. Nandun na. Wala na, busy eh. Hindi na ako nakapag-vlog kanina. Sobrang busy. So dito nakapag-layout na rin kami. Ayan. Bali ang extension nito, isang kwarto dito. Tapos isang CR, tapos kitchen. So, ano lang siya, 3 meters by 3 meters yung ano niya, yung isang bedroom dito. Yan, standard size o mga common na kwarto. So, isang kwarto, tapos yung CR natin dito nasa 210 by 140 ba? Wala pa yung aking floor plan eh. May floor plan to eh, tsaka perspective. Tapos yung matitira yun lahat na ano na yun, kitchen na yun. Hanggang dito lang siya sa may poste na to. Yan. So bali ito niyan, ma-open itong wall na to. Yung pinto na to mapupunta dito. So dito yung kanyang back door. Pangit kasi yung orientation niya kung dito yung pinto. Malaking space na kakainin kasi eh. Pangit yung orientation ng kitchen counter kung nandun yung pinto. So mas maganda dito yung pinto, yung back door. Tapos naka L-shape yung ating countertop dito. Yan, medyo matrabaho to dahil itong roof frame nito mababago ito. Isasama na yung pagka nag roof frame tayo, kasama na yan dito. Naka kasi ito eh, hip o yung naka 4 agwa ang tawagin, yung hip roof, yung isang hip. Ayan. Tapos yan sasama na yung roof frame nito. Bali uusod dyan dito, i-adjust yan dito, pero gagamitin na natin dito metal na. Magpa-process tayo dito nyan, yung main truss tapos hip truss. Yan, ganon. Medyo mabigang yung labanan to. Tapos yung lumang yero papalitan na ng mga ano yan, rib type yan, yung long span na yan. Medyo mahirap po kain dahil tambak to eh, puro tambak. Pinagbasagan. Ayan, bigyan ko kayo ng konting background sa lupa na to. Dati nung wala pa yung bahay na to, nung di pa nabibili ni kuya yung lote na to, gumagawa kami ng hollow blocks dito. Hollow blockan dati to dito sa pinsan ko. Nung mga high school pa lang kami noon, nag-hollow blocks na kami dito. Yan, tapos yung mga bato-bato tinatambak namin dito. Dati may ano dito, maliit na piggery, mga kulungan ng baboy dati to. Tapos dito may septic tank to eh, Poso Negro ng mga kulungan ng baboy. Marami to, hanggang dun. Tapos yun, nabili ni kuya yung lote, pinatayuan niya ng bahay. Kami lang dalawang gumawa ng bahay nito ni kuya. Tagal na yun, siguro mga nasa mga 2,000 siguro. Parang 2,000 or 2001, ganun. Tagal na. Kami lang dalawang gumawa nito, mula layout hanggang plastering, roof framing, electrical. Ako nag-electrical nyan eh. Yung mga nauusong bintana yan, mga steel window. Yung harap lang ang ano nito, sliding. Medyo may kalumaan na rin yung yero, kaya papalitan na rin. Pero yung roof frame nya
Maayos pa yung pinakabalangkas niya. Puro kahoy yan yung ginamit namin. Puro kahoy. So yan. Yan yung history ng bahay na yan. Yan yun. Puro tambak. Kaya kailangan lalimin natin yung ating footing. Yun o, lumitaw na yung isa. Ano ko na doon. So laliman pa ng konti. Palampas natin ng konti doon sa una. Tapos magta-tie beam tayo. So doon maglalagay pa rin tayo ng isang poste doon. Hindi tayo tutumbok doon sa dati. Dali anim yung poste. So dito dalawa dyan, tapos dalawa. Tapos yun, roof beam paikot. So sundin na lang natin kung anong size ng mga ano na yan, mga poste. Na-order na ako ng mga materials nito nung Sabado pa, kaso wala pang deliver hanggang ngayon. Lunes na tayo, wala pa. Nakagawa na sana ako ng stirrup eh. Bali dalawa lang kami. Dalawa kami ni Calvo dito. Dalawa yung nandun sa may chapel. Saglit lang naman yan. Pagka natapos yun, dito lahat kami. Ang madugo lang naman dito itong bubong. Ano, challenging na gawin. Ito bali baklas na ito niyan. Baklas na lahat yan. Kasi magkakaroon na siya ng gutter paikot saka spandrel. Yung mga sintado dati ng mga mga figure, kulong ng baboy. Okay. Bilis ng mga pangyayari oh. Yun oh, may handrail na. Ang ganda. Ito yung stainless na handrail. Madalian. Ang ganda oh. Ayun yung isa. Winelding ko yan dun sa nilagyan ko ng spike. Tapos kinapit ko dun sa mga natin rebar natin dito sa ramp. Yan, buti may lumitaw. Hindi garam po, pitik mo kitang kaya. Ang ganda na. So, bukas yung naman ng ilalatag, yung paving stone. Ito yung rough surface na tiles. Ito yung pinalagay ko dito. Pahit kasi kung ganun eh. Tapos mayroong yung nakaslope yan papunta dito para hindi pondohan ng tubig. Tapos yan mayroon tayong bali ilalayo natin ng dito 10 cm bago yun. Tapos buhos yung paligid yan paikot. Tapos lagyan natin ng groove yung guhit. Okay, saglit na lang to. Ganda, pantay na pantay yan. Tig 9,000 to, ganyan lang oh. Bali 18,000 yung dalawa na yan. Natawad ko pa yan. Dapat 22 yan eh. Tig 11,000 dapat yan eh. Binarat ko na lang eh. Kung yung ang size nito 1 1/2. Kung yung didos 28,000 yung dalawa. So maganda naman. Tingnan nyo naman, ang ganda. Good morning. Ayan, sana
Ay, hindi pa rin pala tayo makapag full blast dun sa back project. Yung isa kasing labor hindi na pumasok, si Atoy. Hindi na raw papasok, yun nakakuha naman ako ng kapalit niya. Tapos yung isang mason, may nilakad kahapon kaya hindi na nakapasok. Tingnan ko ngayon kung nandun na siya. Ano? Gutom ka? Ha? Ang kulit. Okay. Fight. Ano ba ating mga paraphernalia? Hindi na kailangan. Wala na tayong welding ngayon. Okay, basag na. Ano muna namin itong mga turbo eh. Pansamantagal, doon muna namin lalagay yung lababo. Ito mga dating to eh. Sa wire ito. Tumakbo ito dun sa Jetmatic dati dito nun. May Jetmatic dati dyan eh. May kuryente pa siguro ito eh. Tingnan natin. Grabe, intindi ng salvage yata. Yung mga basagin dito, intindi. Konti na lang. Bitaw mo. Yan, mga kasi. Konti na lang. Konti lang. Mga 120, magmula dyan. Ito na lang. Kahit tatanggal lang ito. Yan lang problema natin. Tindi. Mga salvage. Ang kapal oh. Ayun to. Pundasyon niya tayo no. Konti lang. Huwag mong Nasentron pa naman sa sa poste. Hindi pwedeng hindi tanggalin yan. Mga gis na lang. Ito ang may wire yung yung tumakbo dati sa ito, Jetmatic. Noon pa, matagal na yan. Yan, nakabuon dito. May poso kasi dati dyan, tapos merong Jetmatic dyan. Tapos, ang sinasupplyan nun, yung tangke dito. May water tank dati dito na tower. Giniba na yun eh. Tapos dito yung mga nun, yung mga kulungan ng baboy. Hindi ko mabunot eh. Pero wala na power yun. Putol na eh. Ito yung matindi. Napalabas si Toton. Ano deo? Kaya tama yung paltobo. Tapos karniya tibag-tibagan. Dito mo palitawin para hindi masyadong matigas. Palitawin mo muna yung lupa dyan. Tapos dyan mo tibag-tibagin mo. Huwag mong super sign. Ayan. Laliman mo muna dyan. Pag lumitaw na, saka mo birahin. Yan o, puro mga bato-bato na pinagsalandrahan yan dati eh. Kasi yung mga buhangin na ginagamit namin doon sa paggawa ng hollow block, minsan mabato kasi sinasalandra namin yung mga bato. Tapos natatambak dyan hanggang kasi malalim dati dito. Malalim. Matambakan na ng matambakan. Konti lang wala eh. Nakatikit na lang pala ng kanin eh. Oo. Gandun na lang pala eh. Napeke ka. Wala rin dito. Lusog natin dun baka matomba.
Palaban sa pagukay. Grabe. Naubos din yung mga natitibag. Baka yung lalim ng mga ano natin, footing sa mga kolong 120 magmula dito sa ating layout na to. Tapos yung ating tie-beam 1 meter, kasi bubusin muna natin yung footing yan footing, tapos tie-beam dito yung isang column natin. Ayan pa tayo dito yan. Hirap bukayin, grabe. Kung hindi lang mahirap bukayin to, kahit mag-isa lang yung mag-ukay niyan sa 2 araw, tapos yung hukayan niya yan. Kaso mga to may mga sintada pa dito niyan. Ayun pinagtatanggal na lang. Ito yung matindi. Ito yung malaki parang yung salvage na binuhos dito. Malaman tang? Kung kamote yan, malaman Hanapin. Puro good walang kalatong. Kami yung nagtambak niya noon. Ito kasi malalim talaga yung lugar na to dati. May dati dito irrigation. Daanan ng irrigation dati yan. Kaya malalim dyan. Yung dito tinambakan na lang din yan yan kasi yung ng barangay hall. Ito barangay hall to yan, tapos meron siyang extension dito. Ginagawa ko na nga pala yung mga tirap natin. So, 10 mm mga ties. Tapos ito yung ating parilya, yung sa footing 12 mm. Tapos yung mga rebar natin na vertical sa column 12 mm din. Palaban ako, mahirap i-bend dito sa bendera ni Utol. Tigas, kaya ginagamit ako na lang ng tubo. Kung 8 mm lang sana, ang ganda dito Yung mga unang na-bend ko doon, ito nakailan lang ako. Tsaka naka-skwala siya Ayan galing balo. Ganda siya kaso masakit sa braso. Hindi siya bumibilog Hindi bumibilig yung kanto. Maliit ng konti yun kaya iniwalay ko. Palaban ako sa braso. Tigas ng yung ko nung grade 33 siguro to. O grade 60. Mga standard tayo ngayon. Dun sa design nga ni architect 16 mm pa yan, pinareduce ko na lang sabi ko hindi naman up and down. Ang unang design niya puro 16 mm yung mga column. Sabi ko pwede na yung 12, wala namang hindi naman up and down. So ayun yung dating footing. So lumampas pa tayo dyan. Yan So itong mga linya na to nababaon na lang yan. Pero hindi mo na natatanggalin kasi ginagamit Ito yung tumakbo dito sa Kala ko dun nang galing yung supply, dito pala tumakbo. Pinutol ko pa naman kanina dito Pagkaputol ko, dito pala nang gagaling yung tubig, kala ko dun. Dinugtong ko ulit. Ito pala yung supply ng CR. Yun, tumakbo dun. Pagka nag tayo,
Naglinya na tayo ng mga panibago. Mababaon na yan. Mag PPR na lang tayo. Puro PPR na gagamit natin dyan. Ito mga ano na to, nawala na yan. Yan o, puro ano, buhangin ano, tambak. Huwag niya kayo guys. Wala na yan rin eh. Ito yung ano, linya nung Jetmatic dati yan dito sa may poso. Tapos siguro yun eh. Tayo. Bakalan niya. Nalya, kaya yan. Yan danom yan. Baka dito na yan tumakbo. Noon kasi may ano dito, poso. Tapos may lagyan ng Jetmatic. Pututan mo no yan. Solid yung ano eh, solid yung wire. Hindi siya stranded. Ano itong nipik? Sayang yan ba? Magagamit ko yan. Nilipat namin dito yung ano para may magamit sila pansamantagal. Yun ang tubig. Yan. Bigyan ko na lang ng ano mamaya dito. Yung catwalk. Yung tawiran. Nga ito. Plate yata. Ayan, hindi. Yero. Balas na yun oh. Tambak. Tambak lang yan, mga buhangin. Pablo ka rin ko. Sabi mo. Banlik yan, banlik. Makaya mo ganyan ito. Tako semento yan. Tako sa semento yan. Mga banlik na ganyan. No, may column din tayo dito niyan. I-reduce na lang natin kasi naka-flash lang yun sa CHB. Tsaka para may kapitan yung ano dito, yung hamba. Dito yung pinto nito, yun ang hampas. Tapos dito yung 120 pala yung ano, yung CR natin dito 120 by 210. So nasa 90 yata yung opening nito. Hindi kasi pinrint yung ano eh. Hindi pa nakaprint yung floor plan nito. Solid yung mga bato rito oh. Batong buhay eh oh. Malaman yun dito. Yan oh, lalaki. Buhay na buhay oh. Marami. Babalik din natin yan. Okay, ito yung update dito sa kabilang project natin. Bukas tapos na to. Konti na lang. Siroho na lang. So dito hindi na namin sasagad. I-tap na lang ng isa dito para maipit yung mga paving stone natin. Tapos yan dito. Plaster sa gilid. Tapos dito, yan hanggang dyan na lang yan. Tapos buhos na lang yan. Para maipit yung mga bato. Ganda oh. Abot pa yan hanggang dito. Binuhusan. Okay, ayos na. Sige. Tara. Yan na. Okay, bukas naman. Bye-bye.